Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong statement ni Sara Duterte. Ang tapang po ng statement na to. Pag-uusapan din po natin, ito pong nagsampa na naman ng bagong reklamo. Nagsampa na naman po ng demanda. Ang hilig po ng grupong to, no? Dati naman po siyang Makabayan Black congressman. Wala pong iba kundi dito si Teddy Casino, no? Dinimanda na naman po itong si Eric Celis at saka to si Dr. Lorraine Badoy sa red tagging. Yung sinabi naman po ni Speaker Martin Romualdez na siya naman po ay pumapabor. Yan po mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po. Sabi po ni Dong Gonzales, hinahanapan po nila ng paraan, no? Kung paano sila makakapag-chatcha na hindi po kasama yung Senate. Sabi ko, tindi talaga ng ano? Matindi talaga yung alam niyo yun, yung feeling niyo, napaka-powerful niyo, no? Ang tindi po talaga. Magcha-chatcha kayo, magcha-charter change kayo, hindi niyo po isasama. Bakit kayo lang po bang kongreso? Ang kongreso po sa pagkakaalam ko, buhat po nung ako ay nag-aaral, ay dalawa pong bahagi. Yung Senado po at House of Representatives. Yan po ang bumubuo sa kongreso. Unilaterally, mukhang hindi po nag-usap tong kongreso, yung House of Representatives at Senado, sa chatcha, unilaterally nag-declare yung House Speaker na gusto nila magkaroon ng chatcha next year. Sabi ko nga, yung nag-announce po si Martin Romualdez, si Speaker Martin, natatanggalan nila ng confidential fund ang Vice President ng Pilipinas. Tandaan nyo po, ang sinabi niya sa pronouncement niya, susunod sa kanila yung Senado. Baka feeling niya, susunod din ng Senado pag nag-chatcha. Grabe, no? Ang kapanyarihan. Napunta lahat sa tuktok ng ulo. Okay, mga kapatid, ito po. In-interview po si Senator Amy tungkol po sa chatcha. Nakulitan na po si Senator Amy. Alam niyo, sabi ni Senator Amy, ang kulit-kulit. No, paulit-ulit na lang tayo diyan sa chatcha. Sinabi na po ni Pangulong Marcos, yung kapatid niya, sinabi na unahin natin yung mga presyo ng bilihin, unahin natin yung nakakaapekto sa mga tao. Bakit niyo uunahin yung chatcha? Gumawa kayo ng mga batas para yung presyo ng bilihin mapababa. Unahin nyo yung kapakanan ng mamamayan. Hindi po yung tchatcha. Nako, tinutuloy-tuloy nyo yung paggagalit sa inyo. Simple lang po yung sinasabi ni Senator Amy. Kaya gusto mag-tchatcha. Wala na pong ibang dahilan eh. Di ba? Pwede naman po kasi nila, kung talagang totoo yung sinasabi nila, yan din yung sinabi ni Senator Joel Villanueva. Bakit hindi po muna nating hayaang mapatupad ng ma-implement yung mga, meron na silang mga bill, economic bill, na naging batas na. Bakit hindi na lang nila hintayin na mag-effect muna? Bakit nagmamadali? Nagmamadali po lahat eh. Hindi nyo ba napupuna? Ngayon na lahat. Very busy po. Very busy po ang House of Representatives. Palubog po ng palubog ang House of Representatives eh. Alam na alam mo yung punteriya nila eh. Duterte. Yan po eh. Duterte, Sara Duterte, Tatay Digong. Tapos SMNI, damay lang po yan dahil dyan nagsasalita si Tatay Digong. Gusto nilang tanggalan talaga ng tanggalan nila si Tatay Digong ng para hindi na mapakinggan. Hindi naman siya hindi naman siya kinukuha ng ibang press. Hindi ba napupuna? Hindi po siya ini-interview man lang ng ibang media. Talagang conspiracy talaga eh. Meron talagang conspiracy na patampukin. Ang kawawa po yung dami pong mga bago sa Twitter na alam mo yung purpose, no? Sirain sila BP Inday Sara at patampukin yung si Martin Romualdez. Ipagtanggol si PBBM. Pero alam po ninyo, wala pong pinakamagaling na magtanggol kung hindi yung action. Action speaks louder, 'di ba? Lagi than words. Action ay mas matinding propaganda. Hindi mo kinakailangan magpropaganda. Umaksyon ka lang. Kaya lang, alam na nila eh. Kahit na anong gawin nila kay Sara Duterte,
mas binabanata nila si Sara Duterte. Hindi nyo ba napuna? Di ba kayo nagtataka? Wala naglalabas ng presidential survey? O, bakit po wala naglalabas ng presidential survey? Sa tingin ninyo, walang may pera dyan na gustong malaman kung ano nang katayuan nila sa presidential survey? Meron po yan. Meron pong tumitingin. Meron po nagpapasurvey dyan. Umi-epekto ba yung ginagawa namin kay Sara Duterte? Real talk po. Kahit hindi po natin nakikita yung mga survey result na yan. Real talk po. Lalong sumisikat si Sara Duterte. Biruin nyo, yun na lang, yung most popular, most trusted, and best performing. Hindi na po sila makaahon dun. Kaya bigla sila nanawagan lahat. Pare-pareho, Dilawan, Loyalista, Tambi Vloggers, Kakamping, Makabayan Black, lahat pare-pareho na sigaw, mag-resign sa DepEd si Sara Duterte. Hindi po pwede. Ngayon, wala na tong panawagan nila na to eh. No? Yung mga bakit walang sinasabi, pro-China. Wala na po yan. Nakita po ng mga tao, no? Pwede kang maging kaibigan ng China at pwede kang maging kaibigan ng US. Yan po ang ginagawa ng Vietnam ngayon. Kaibigan nila yung US, reverse po nang nangyari. Yung ginawa po ni Duterte, kaya nakinabang siya both sa US at China noon. Yan po ang ginawa ng Vietnam. Reverse naman. Nakipagkaibigan naman yung Vietnam sa US. At ito naman yung dati niyang karelasyon na China. Ay nanligaw naman sa kawan nyo. Ganyan po yung ginawa ni Duterte. Baliktad lang. Tinuturing yung kriminal, papapasukin yung ICC. Ang question, dapat ba siyang ihablaman lang? Dapat ba man lang siyang makakita ng korte man lang? Dapat nga parangal ang binibigay natin sa mga ganitong pinuno. Pinaparangalan natin mayat maya. Kung sino yung mga inutil. Ayaw kasi nilang madaig yung mga kainutilan nila. Kailan pa naging masama ang war on drugs? Real talk. Nagdidiwang tayo nung may war on drugs. Pati mga kriminal natakot. Ngayon, 2-5 pupuntahan. Nagbo-broadcast na tumutunog, bang bang. Tumatakbo yung yung paparahin yung victory liner. Tatayo, pang pang. Papara lang. Yan ang gusto nating lipunan at yung nagbigay sa atin ng matinong lipunan, usigin natin ngayon. Dahil panahon na kapangyarihan na namin eh. Kami ang pinakamakapangyarihan ngayon. ICC, pasok yan. Kung ayaw papasukin, gagawa kami na resolusyon. Yung mga vlogger na nagsasabi, kung meron man nagsasabi, hindi ako nanonood na ng mga vlog ng iba eh. Kung meron po nagsasabi, no, na vlogger, na masamang tao si Duterte, tanungin nyo, bakit sinabi ng presidente ngayon na itutuloy niya yung mga ginawa ni Pangulong Duterte? Kung napakasama ng mga pinagagawa. NTFL ka, pasasamain, no? Wala na. Hindi NTFL ka ang solusyon. Maiiyak ka na lang eh. Maiiyak ka na lang sa awa sa mga Duterte. Maiiyak ka na lang sa galit. Maiiyak ka na lang para sa mga susunod na henerasyon na hindi nakaranas ng pamumuno ng mga Duterte. Hindi nila, at least tayo nakaranas tayo ng 6 na taon. Sabi ko nga, paulit-ulit. Di ba? Ang sabi ko paulit-ulit, 6 years ay napakabilis sa isang matinong presidente. Pero ang 6 years ay super tagal para sa kabaliktaran. Real talk mga kapatid. Naiinip na ba kayo ngayon? Yan lang ang sukatan dyan. Kung naiinip na kayo ngayon na mag-2028 na, mahaba pa yan. Yang same people na yan na makikita natin nagtatakal ngayon ng 20 kilong bigas. Kinabukasan, tigil na yung proyekto. Ganyang uri ng liderato ang ipapalit natin sa mga Duterte. Ganyang uri ng kandidato, ganyang uri ng mga liderato ang niyayakap ng press, ang niyayakap ng mga Dilawan. Pareho sila eh.
Ito po ay labanan ng paramihan ng kakampi. Ang problema lang, kukunti lang tayo. Kukunti lang yung nagsasalita para sa mga Duterte. Inuuna pa ng mga Duterte yung sarili nila na iangat yung sarili nila bago yung mga Duterte. Nakakaiyak kasi nagtagumpay tayo for 6 years. Ang hinahanap lang natin, sino yung magtutuloy? Sino yung kandidatong magtutuloy for another 6 years?